Oh! Tanggal pa yung takip, oh. Oh no! Grabe yung pagkasoda niya. O, diba? Nagsusubo-subo para nga po sa atin apple soda or carbonated apple, meron pa ako dito 6 na pirasong maliliit na apple. Nabili ko po ito ng 10 pesos ang isa. Ibabad ko lang po muna sa baking soda. Tunawin lang po natin. Para mawala po yung mga kung ano man pong dumi na nandyan sa balat. Tirab lang po natin yan. And then ibabad po natin ng 30 minutes. Magkalipas po ang 30 minutes, okay na po ito. Banlawan na po natin yan ng mabuti. After ko po mabanlawan, islice na po natin yung mga apple. And then tatanggalin po natin yung gitnang part o yung my seeds. Tanggalin po natin yan. Hindi po natin yan kailangan. Ito lang po ang kukunin natin. Islice po natin na ang maninipis. Ganito po. After ma slice, ilagay ko na po dito sa pagbababadan. O dito po sa glass jar. Dito po ako magpeppermint. Maglalagay po ako ng cinnamon bark o cinnamon stick. Tsaka po itong luya. Gagamit po ako dito ng 2.5 liters ng tubig. And then, 500 grams po ng asukal na brown. Tunawin lang po muna natin yan. After po matunaw yung asukal, ilagay na po natin dito. Siya nga po pala, normal tap water lang po yung ginamit ko dito. Galing lang po sa gripo. Natin ng konti. And then takpan po natin ng tela. Tela lang po para makasingaw po. And then every day po, hahaluin po natin yan. Pakita ko po sa inyo yung first day niya. Makalipas po ang isang araw, ito na po yung ating apple soda. Kung mapapansin po ninyo, nagbubula-bula na po yan. Ibig sabihin po, maganda po yung nagiging fermentation natin. Effective po yung pag-ferment natin ng apple. So, unang araw din po ng paghalo ngayon. Hahaluin ko po yan. Haluin lang po natin. And then, tapan po natin ulit. Makalipas po ang 3 days, ito na po yung ginagawa kong apple soda. Ito na po. Maganda po yung naging result ng ating apple soda. Yan. Ngayon po, tatanggalin na po natin yung mga apple. At pwede na po yan para ilagay sa bote. Tanggalin ko na po itong mga apple. Medyo pipigain ko po ng konti. And then, kunin na po natin lahat ng juice. Yan. And then, isalin na po natin sa mga bote. And then, hayaan lang po natin ito ng 1 to 2 days para mag-carbonize or maging carbonated. Pwede naman po sa chiller. Mas matagal lang po maging carbonated pag sa chiller. Magalipas po ang 24 hours, ito na po yung aking apple soda. Ready na po ito para inumin. Okay na po natin. Oh! Tanggal pa yung takip po. Oh no! Grabe yung pagkasoda niya. O, diba? Nagsusubo-subo pa siya o nagbubula-bula. Grabe, nagulat si mama. Bango ng amoy. Inumin na natin. Grabe yung pagkasoda niya. Huwag po kayo mag-alala na ibabalik naman po ito. Madali lang po itong ibalik. Ito na po. O, diba? Para siyang soda or carbonated drinks. Inom po tayo ng apple soda. Cheers! Ang sarap. Refreshing. Siya po pala, shelf life po niya, 1 week po sa room temperature lang po. Kapag nasa chiller, aabot po yan ng nasa 2 weeks po. So, yun lang po. Please follow, like, and share. Bye-bye!